who love God, and who are called according to His purpose. Amen? Lahat po ng nangyayari sa buhay natin ay para po sa ating kabutihan. Pinaglalakip-lakip ng Diyos ang mga bagay na yan, kahit kung minsan hindi natin naintindihan. Alam niyo, kahit yung mga mali natin sa buhay, yung mga nagawa nating mali, walang sinasayang ang Diyos. Yan po ay ginagamit niya rin para tayo po ay maidala doon sa kanyang purpose. Pagka tayo po ay naliligaw ng landas, pagka tayo po ay sabihin na natin na nadadapa, nahuhulog sa hukay, pero walang sinasayang ang Diyos. Bagamat tayo ay kailangan managot sa mga ginagawa po natin, kayang ipihit ng Diyos ang lahat ng mga bagay para po sa ating kabutihan. Yan po yung ating pong mapagmahal at maiibiging Diyos. Amen po? Kaya po ang Diyos ay napakadakila at karapat-dapat siyang sambahin. Tumayo tayong lahat, babasahin po natin ang ating pong text sa ating pong pag-aaral ngayon. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. At basahin nga po natin ito na mayroon pong buong sigla. Ano po? Iparinig po natin sa dyablo na tayo po ay marunong magbasa po ng Bible. Ano po? Matthew chapter 11, verses 28 to 30. Ready? Begin. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Panginoon, sa amin pong pag-aaral muli, hinihingi po namin na ang iyong Banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin. Gamitin mo po ang aking pong mga bibig upang makapagbigay ng kalulatian sa inyo, magbigay ng encouragement sa iyong mga anak, at ang iyong layunin ngayong umaga ay matupad, ma-accomplish. So Lord, we pray that you will help us now. Bless your people. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po yung mapuna. Marami pong salamat. Ang tao po ay napapagod. Kung minsan tayo ay nagsasawa, and because we are tired, we easily quit. Hingin ko nga po yung mga pag-iisip po ninyo. Ano po ba yung kinapapagod ninyo sa buhay? Okay? Si Brother Ramil, ano bang areang napapagod ka? Saan ka napapagod? Trabaho po. Sa trabaho. O nga naman, nakakapagod yung trabaho. Amen? Sumisigla lang ang tao pagka magsusweldo na siya. Pero pagka siya ay magtatrabaho muli, hindi pa siya nagsisimula, parang pagod na siya. Ano pa po yung mga nakakapagod sa buhay? Brother Jomar, ano bang nakakapagod sa buhay? Yung kakaisip na kung ano-ano. Mental fatigue naman yan, kakaisip ng kung ano-ano. Mga bagay naman hindi dapat isipin kuminsan, pero napapagod ang isip natin. No? Parang paikot-ikot lang yung mga pumapasok sa isip natin. Naisip ko tuloy yung isang tanong ng nanliligaw. Ang sabi niya ay, hindi ka ba napapagod? Bakit naman? Kasi takbo ka ng takbo sa isip ko. Di ba? Siya pala yung pagod. Okay? Ano yan? Parang, ano ang tawag doon? Yung line, ano ang tawag doon? Pick-up lines. Okay. Pero totoo naman, pag isip ka ng isip, nakakapagod, tama? Yung mga pangamba natin, di ba? Yung mga alalahanin natin, nakakapagod kaya yun. Na-discover nyo ba na yung mental fatigue ay mas nakakagutom kaysa sa physical fatigue? Yung utak kasi, yung brain, kailangan niya ng, energy din yan. Kaya pagka halimbawa ay isip ka ng isip, napapagod ka. Ikaw ate, anong area ka napapagod minsan? Yung prayer ko po na yung dalawang anak ko ay mas save po at ma-continue nila yung... Dapat huwag kang mapagod doon, no? Huwag kang mapagod sa... Pinagpipray po araw-araw. Okay, dapat hindi tayo mapagod sa mga panalangin natin. Pero ano pa yung mga, ikaw at ito,
Ito, pago rin ito eh. Ano, ate, Trabahong bahay. trabahong bahay. Nakakapagod yan lalo na kung hindi tumutulong yung mga anak. Tama. Tama, okay. Nakakapagod po yan. Ito mga estudyante, ano bang kinapapagod ninyo? Pia, anong kinapapagod mo? Pagre-review po. Pagre-review. Talagang nakakapagod yan. Lalo na kung wala kang utak na i-review. Amen? Nakakapagod talaga yan. Yung pigang-piga ka na, pero pagka nag-exam ka, bagsak ka pa rin. Nakakapagod kaya ang buhay na yan. Brad, ano ba yung... Yun lang. Oh. Stress. Stress. Oo nga, stress, di ba? Gawin mong isdos lang, ano? Kasi stress, pagod na pagod ka na yon, di ba? Ano pa ba? Ano pa ba yung nakakapagod sa buhay na ito? Okay? Anong nakakapagod, Brad? Yung mga problema po sa buhay, Pastor. Nakakapagod talaga yan. Okay, sa spiritual na bagay, ano ba yung nakakapagod sa spiritual na area ng buhay natin? Ha? Pagsuway. Hindi ba kayo napapagod na sumuway? Nakakapagod yun, di ba? Ba't hindi na lang kayo sumunod? Hindi nakakapagod ng pagsunod. Yung nakikipaghilahan ka sa Diyos, mas maraming energy nasasayang doon kaysa sa susunod ka na lang sa Panginoon. Mamaya pag-uusapan natin yan. Ano pa ba yung mga nakakapagod? Kasalanan. Nakakapagod kaya ang kasalanan. Pagod na pagod ang kaluluwa mo sa kasalanan. Hihingi ka ng tawad sa Panginoon tapos ikaw ay gagawa na naman ng kasalanan. Nakakapagod. Paikot-ikot lang ang buhay. Parang yung Israel sa wilderness. 40 years silang paikot-ikot lang. Pagod na pagod sila. Bagamat sinamahan sila ng Panginoon, pero pagod na pagod yung kanilang isip, pagod na pagod yung kanilang katawan, pagod na pagod yung kanilang kaluluwa. Nakakapagod kaya. Good news ngayong umagang ito, pwedeng magpahinga. May gamot sa restlessness. At ngayon, sa ating binasang teksto, nandun po yung gamot sa kapaguran, sa restlessness. Ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Jesus, "Come unto me." Ang ating pong passage ngayon ay simulan po natin sa pagtawag ni Jesus sa atin. Ang sabi niya po sa verse 28, "Come." The call of the Lord Jesus. Ano po yung panawagan sa atin ngayong umagang ito? Sa lahat ng binanggit nating kapaguran ngayong umagang ito, ano po yung panawagan ni Jesus sa atin? Come. Lumapit kayo. Lumapit kayo sa akin. Itong panawagan ng ating Panginoon, it is an inclusive call. Ito po ay para sa lahat. Napapagod sa pag-aaral, napapagod sa trabaho, napapagod sa kasalanan, napapagod sa bunganga ni misis, napapagod kung saan-saan. Anong tama? Ayaw. Pabiro lang yun. Nakakapagod naman talaga. Nakakapagod yung traffic. Tama? Nakakapagod. Lahat nakakapagod. Lahat tayo napapagod. Amen? Napapagod ka sa sakit mo. Pagod na ka na sa sakit mo. Paulit-ulit na lang. Anong sabi ng ating Panginoon? Come. Lumapit ka sa Kanya. It is an inclusive invitation. It is open to everyone. And it is an invitation of grace. Tatandaan natin, when the Lord Jesus Christ says, "Come," it is a call of grace. Grace means to have the ability to do what you cannot do by yourself. To make the impossible possible. That's grace. It is a spiritual commodity that is given to an individual or a group of people so that they can overcome what they cannot by themselves. It is a call of grace. Kung ikaw lang, kahit anong gawin mong pagpapahinga, hindi ka magpapahinga. Kaya nga, ang ating Panginoon, tinatawag kang lumapit sa Kanya para ikaw ay makaranas ng biyaya ng Panginoon. Are you weak? Are you weary? You qualify for this call. Kung ikaw ay pagod, ikaw ay parang handa na mag-quit, ang tawag sa iyo ng Panginoon, lumapit ka. The restless may avail of this call, but it requires humility to avail of this call. Kailangan marunong kang magpakumbaba para makalapit ka sa ating Panginoon.
ang tamis ng panawagan sa atin ng Panginoon ngayong morning na ito. Anak, pagod ka na ba sa buhay na ito? Anak, pagod ka na ba sa kasalanan? Pagod ka na ba sa pakikipaglaban? Pagod ka na ba? Stress ka na ba? Okay? Depressed ka na ba? Nagigipit ka na ba? Napapagod ka na bang makipaghilahan sa sanglibutan? Ang sabi ng ating Panginoon, mayroong kapahingahan available for His children today. Lahat tayong mahina, lahat tayong napapagod, pwede tayong lumapit sa Panginoon. At pagka lumapit tayo sa Panginoon, anong kanyang commitment? Sabi niya, I will give you rest. Amen? O dyan pa lang, dapat pumapalakpak na kayo. Merong available palang kapahingahan na ibibigay ng Panginoon. Ano yung commitment niya? Kanina yung call niya, the call of the Lord Jesus Christ is to come to Him. His commitment, the commitment of the Lord Jesus Christ towards those who will come, those who are weak, those who are tired, those who are laboring. Ang sabi niya, I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tandaan natin, yung tumawag, siya rin ang magbibigay ng kapahingahan, and that is the Lord Jesus Christ. Sabi niya, I will give you rest. That is the source of our needed rest. So much needed rest. Ang mundong ito ay pagod. Pagod po ang mundong ito. Kaya nga, at any time, pwede magkaroon ng gera. Yung kapaguran nila, hindi nila nasumpungan sa tunay na source ng kapahingahan, kundi yung kapahingahan nila ay ilalabas nila sa pamagitan ng gera, sa pamagitan ng frustration, sa pamagitan ng pagsakop ng ibang bansa, sa pamagitan ng pag-aaway. Hindi ba pagkapagod? Di ba? Huwag mo akong guguluhin, pagod ako. Tama? Kaya pagkapagod kayong dalawa, kung minsan nag-aaway kayo. Ang mundo ay pagod, kaya punong-puno ng pag-aalitan, punong-puno ng giyera, hindi pagkakasundo sapagkat pagpagod ang sanglibutang ito. Ikaw din, pagkapagod ka, wala kang kasundo, pati ang Diyos, inaaway mo kasi pagod ka. Hindi ka makakain kasi pagod ka. Nangyari ba sa iyo? Dahil pagod na pagod ka, hindi ka makakain. Kaya ang tao, pagod na pagod siya sa spiritual, kaya pagdating niya sa simbahan, hindi siya makakain ng tama. Kaya hindi siya nagbabasa ng kanyang Bible, pagod na pagod siya at hindi niya kayang i-entertain o tanggapin yung mga spiritual na mga bagay. Well, ang sabi ng banal na kasulatan, kung pagod ka sa lahat ng area ng buhay mo, sabi niya, I will give you rest. Ang sabi ng ating Panginoon, I will give you rest. At mayroong sikreto yung rest na yan. The secret of that rest, He gives it to those who will be humble enough to admit their condition and come running to the Lord Jesus Christ. Yun ang sikreto. Yun ang pinakasusi. Pagka naging humble ka at aminin mo yung kondisyon mo na pagod ka na at kailangan mo ng tulong at walang makapagbibigay ng tulong sa inyo, kundi yung source ng rest na yon, and that is the Lord Jesus Christ. Ang kapahingahan nito is satisfying because it refreshes us, it satisfies us. Anong sabi ng Psalm 42 verses 1 and 2? Psalm, mga awit, chapter 42 verses 1 and 2. Anong sabi niya? As the hart or as the deer panted after the water brook, so panted my soul after thee, O God. Ang illustration dito, yung isang usa nasa gubat, takbo ng takbo. Lumalaya, so kaya tumatakbo from the hunters, tumatakbo sa mga predators, at pagkatapos dahil siya humihingal at siya ay nauuhaw. At ang sabi niya ay ang Diyos ay parang sabi niya, ako ay isang usa na talagang sabik na sabik ako sa tubig, so panted my soul after thee, O God. My soul thirsted for God, for the living God. When shall I come and appear before God? When you are tired, when you are weary, especially spiritually, kahit hindi sabihin ng kaluluwa mo, in that soul, there is a cry that needs to be satisfied. And the satisfaction comes from the only source of rest, and that is the Lord Jesus Christ. Amen? Ang condition lamang ng ating Panginoon, sabi niya, take my yoke. Okay? Take my yoke. Yun lang ang condition ng ating Panginoon. Alam mo, yung yoke, can someone show me yung pamatok, kung meron dyan sa internet, para makita nila ang ibig sabihin ng pamatok. Okay, nakakaintindi po kayo ng pamatok? Okay, hindi pambatok pamatok. Okay, ito pambatok kasi ito pamatok.
yung beast of burden, katulad ng baka, kalabaw o kabayo, ginagamit sa farm yan. O kaya ginagamit sa yung burden, yung pagbubuhat. Okay, panghihila ng mabibigat na bagay. Meron silang nilalagay na yoke. Okay, nilalagay dito sa batok. Kaya nga ang tawag ay pamatok. At yung pamatok na yun ang nagsisimbolo ng labor and service. Ayan, yung pamatok, ayun, no? Ayan. Ipinapatong, no? Isusuot, pangdalawahan ito. Pangdalawahan to, isusuot yung leeg ng dalawang kabayo o kaya baka para sa ganun ay hilahin. Ngayon, pagka yung kabayo, kung magsasalita lang yung kabayo o kaya yung baka o kalabaw, pagka yan na ipinatong na ng nagmamay-ari, ibig sabihin magtatrabaho na siya. It is a symbol of service. It is a symbol of labor. Ibig sabihin ay mapapagod na naman siya, gagawa na naman siya. But he has no choice kundi yan ay sumunod sapagkat merong nagkokontrol sa kanya. Alam mo, sa buhay na ito, merong mga yokes na nakapatong sa atin na hindi natin alam. At wala tayong magawa kundi sumunod na lamang. Halimbawa, yung yoke of religion. Alright? Yoke of religion. That is a hard yoke. Yung religion na itong dapat mong gawin, dapat mong sundin ito, dapat ito ang gawin mo. Yoke of religion. Nakakapagod. When the Lord Jesus Christ spoke these verses to the people, He was primarily referring to those who are very religious, yung mga rulers, yung mga chief religious people, sapagkat pagod na sila sa kakasunod dun sa kanilang mga seremonya. Almost 500 commandments ang ibinigay sa kanila, ang tawag na ay misvots. At saka yung hindi lamang yung law of Moses, kundi meron silang idinagdag. Kaya pagod na pagod ang mga tao sa pagsunod para makarating lamang sila sa langit. Maraming tao ngayon para makarating lamang sila sa langit, pagod na pagod sila sa kasusunod ng sinasabi nilang mga religion. The yoke of religion. Are you tired of your religion? Mga bisita po namin, are you tired of your own religion? Ang sabi ng Panginoon, come unto me. Hindi lamang, kuminsan, yun tayo ay, bago tayo iwanan yung religion. Kanina, nagbasa ako ng Facebook, yesterday, the Pope spoke, Roman Catholic Pope. Ito yung sinabi niya. Ang audience niya sari-sari. Tapos merong representative yung Muslim, merong representative yung mga Sikh, may representative yung Hindu, may representative yung Buddhist, at saka yung mga Christians, mga young people. Ang sabi niya sa mga young people, before a large audience, sabi niya, every religion is a path to God. Sabi niya ay, pare-parehong may Diyos yan. Sabi niya, my God is not greater than your God. Sabi niya, there is only one God. And every religion you belong to is a way towards God. Mali po. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Amen po mga kapatid. Kaya heretic po. Pasensya na po. Mali po ang tinuturo ng Pope. Sapagkat ang Pope, mga kapatid, hindi po siya nakabase sa banal na kasulatan. Ang lahat po ng religion na yan ay baliwala sapagkat ang tunay na kaligtasan ay kay Jesus Christ lamang sapagkat siya ang kailangan ng kaluluwa natin. Kaya nga ang sabi niya, pagod na kayo sa religion, come unto me and I will give you rest. Now, iwanan po natin yung religion natin. Sapagkat ang religion ay laborious, yung mga rituals, mga ceremonies, mga creeds, mga prescribed, at saka yung memorized prayers. Saka, naalala ko nang bata kami, gabi-gabi nagro-rosaryo kami, nakakapagod. Kumisa, inahanto ka na, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Nakakapagod, gabi-gabi yun. Tapos yung procession, dadaan pa sa amin yung kanilang nililibot na Birhen Maria. Tapos ako ang tagadala, ang lit-lit ko noon. Talagang halos muntik ako makabasag ng rebulto noon. Nakakapagod kaya yon. Nakakapagod mag-memorize ng mga panalangin. Yun ang yoke of religion. Nakakapagod. At hindi lamang yung mga Catholics, kundi yung mga religious people sa buong daigdig, kanya-kanya sila. May mga pilgrimage sila, kailangan ibigay mo yung ganito, kailangan magpunta ka sa ganito, kailangan manalangin ka ng ganito para makapasok ka lang sa karya ng langit. Yoke of religion. Kuminsan naman, meron tayong yoke of approval. That's not an easy yoke. Yung bang you are trying to please someone, you are trying to please other people, yung bang mabigat yun, tama? Nakakapagod kaya yun. Paano kung magkamali ka?
babawi ka naman, babangon ka na naman, para maaprubahan ka lang. Maaprubahan ka ng magulang mo, maaprubahan ka ng teacher mo, maaprubahan ka ng senior mo, maaprubahan ka ng superior mo. Nakakapagod yun. Kung tayo po ay men pleaser, tigilan na natin mapagod, hubarin mo yung pamatok na yan, at i-please mo lang ang nag-iisang audience mo, and that is the Lord Jesus Christ. Siya lamang dapat ang i-glorify natin. Siya lamang dapat ang ma-impress sa atin. Hindi ko sinasabing bastusin na natin yung mga superior natin. Hindi natin sinasabi na wag nating sumunod sa mga bosses natin o kaya sa mga nakatataas. Ang sinasabi ko lang ganito, do not seek their approval. Seek God's approval in your life. Yun ang pinakamahalaga sapagkat yung approval natin dito sa lupa, hanggang dito lang yan. Pero pagka ang Diyos ang hinanap mo na aprobado ka sa buhay mo sa harapan ng Diyos, hanggang eternity po yan, mga kapatid. Kaya tigilan mo na mga-approve. Okay lang kahit ayaw ka nila. Okay lang kahit hindi ka aprobado sa mga iba. Ang mahalaga, aprobado ka sa mata ng ating Panginoon. Amen? O kaya yung yoke of expectation of others, di ba, that is a hard yoke. Yung ini-expect nila sa'yo. Kaya ayaw mong magkamali, ingat na ingat ka. Pagkatapos ay walang kapahingahan yun. Napakahirap ng yoke of expectation. Yoke of pleasure. Yung bang, how can I please myself? Yung approval of others, how can I please other people? Pero yung pleasure, how can I please myself? Yung bang, gusto mo laging may ganito. Gusto mo masarap ang buhay. Gusto mo magpunta ka doon. Gusto mo kainin mo ito. Gusto mo bilhin mo ito. Napakahirap na yoke yun. Kung wala ka nang itutustos sa pleasure mo, di lalo kang mapapagod. Yoke of distraction. Marami sa ating mga Kristiyano, kaya nga hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Maraming umaabala sa atin. Marami tayong distraction. Gusto nating gawin yung para sa Diyos, pero marami sa sanglibutan ang binibigyan natin ng kuwang sa ating mga buhay. Kaya distracted tayo. Yung mga cellphones natin, distraction yan. Yung social media, distraction yan. Yung mga gadgets natin, distraction yan. Yung mga pleasure, mga bisyo natin, distraction. Hindi ko sinasabing masama ang mga bagay nito, pero sana tatandaan natin, wag sana makakaabala yan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Yoke of self-absorption. Ibig sabihin, yung bang lagi mong pinopromote ang sarili mo. Laging ang sarili mo ang bida. Laging ang sarili mo ang tama. Self-absorb ka masyado. Napakahirap yun. Hindi mo mamimaintain yun sapagkat tatanda ka rin, mawawalan ka rin. Hindi ka rin magiging malusog habang panahon. Hindi mo magagawa ang lahat ng panahon. So stop wearing that yoke of self-promotion or self-absorption. Yoke of bitterness and unforgiving spirit. Hanggang ngayon, bumibilanggo sa'yo yung sama ng loob mo. Napakahirap nun, napakabigat nun. O kaya yoke of worry, na katulad ng ating pong pinag-usapan kanina. Sa lahat ng mga pamatok na ito, there is emptiness, restlessness, pero po yung pamatok ng ating Panginoon is an alternative to the usual yoke. Ano po yung sabi niya? Come unto me, and I will give you rest. Pagkatapos sabi niya, for my yoke is easy, and my burden is light. Paano yun? Yoke is easy, and my burden is light. Meron bang burden na magaan? Meron bang pamatok na magaan? It is just the opposite of the aforementioned yokes, yung aking pong mga binanggit. Paano nangyari yon? Ang kahalagahan kasi ng yoke, may partnership to accomplish things, di ba? Tignan mo yan, no? Merong partnership Pagka ikaw ay nasa loob ng pamatok, hindi ka aalis doon. Lalong-lalo na pagka yan ay merong nagkocontrol. There is someone controlling that, and that is the farmer. Siyang nagkocontrol, okay? Pero si Jesus, kakaiba yung kanyang control sa atin. Kakaiba yung kanyang pamatok at saka yung mga pinabubuhat sa atin. Magaan, okay? Magaan yung kanyang burden. For my burden is light and my yoke is easy. Bakit? Kasi pagka sumasubmit tayo, nagsasubmit tayo, hindi to masakit. Pagka naglalaban yung bakang yan, pagka naglalaban yung hayop na mayroong pamatok, yan ay mahirap. Masakit yan. Okay? Yung, anong tawag dito? Hinihila, pagka hinihilang ganyan. Kaya nga, tayo mga Kristiyano, lalo tayong hirap pagka tayo ay lumalaban sa kalooban ng Panginoon. Mas nakakapagod yun.
Kaya nga ino-offer ng ating Panginoon yung alternative na wag na tayong lumaban sapagkat pagka tayo ay, bagamat meron tayong pamatok ni Kristo, pagka sumusunod tayo, it is easy and light. Di ba? Mahilig tayo sa salitang light. Easy and light. Ang mga pamatok ng sanglibutan, napakabigat. Pero yung pamatok ng ating Panginoon is easy. We are not alone in the yoke. Kasama natin ang Panginoon sa pamatok na ito. Ang sabi ng ating Panginoon, I will send you another comforter, that is the Holy Spirit, and we are equipped to follow. Hindi tayo pinasusunod ng Panginoon na tayo lang. Ang Diyos ang tutulong sa atin. We are equipped. Yung ating pong equipment, hindi lang salita ng Panginoon, kundi ang banal na Espiritu na siya pong ating comforter. Merong pain sa mga labors, may pain sa mga yokes ng sanglibutan. But with the Lord Jesus Christ, meron pong kagaanan. Walang pain sapagkat kung susunod lang tayo sa Panginoon, there is partnership to accomplish things. There is someone in control. And who is that in control? He is gentle and lowly. Sabi niya, for I am meek and lowly. Now, yung bang parang hinahambing niya ito sa talagang farmer, dun sa isang master. Tatanda natin, pagka yung mga bakang yan ay hindi sumusunod, hinahampas. Hinahampas. Kung minsan, meron pa silang panusok na ganon. But the Lord Jesus Christ, being our master, siyang kumukontrol ng yoke natin, siya ay meek and lowly. Siya ay gentle. The heart of Christ is meek. It is not oppressive. It is not harsh. He is not a harsh master, but the meek shepherd. Hindi lang yon. Ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon? Ano yung commitment ng Panginoon sa atin? Sabi niya, I will give you rest. Kaya lang sabi niya, take my yoke upon and learn of me. Anong ibig mong sabihin ng learn of me? Ang ibig sabihin niya, know Jesus. Kilalanin natin siya. Kilalanin natin yung kanyang paraan. Kilalanin natin ang kanyang kalooban deeply that can only be found in His Word. Paano natin makikilala ang ating Panginoon? Dito sa kanyang salita. Paano natin malalaman yung kanyang kalooban? Dito sa kanyang salita. Paano natin malalaman yung paraan ng ating Panginoon sa kanyang salita? Sabi niya, know Jesus, learn of it. Take my yoke upon you and learn of me. At hindi lang yon. Learn of me means faithfully follow His teachings and examples. Itong mga ito, kailanman hindi sila pwedeng humiwalay. Kung saan sila dinidirect nung nag-aararo o kaya nung nakasakay, doon sila pupunta. Walang hayop na may pamatok na kailanman ay nagawang lumaban. Walang Kristiyano na kailanman ay nagtagumpay na lumalaban sa nagkukontrol sa atin, mga kapatid. Kaya sabi niya, kilalanin natin siya. Ano mang pagkakilala natin sa Panginoon? Kung minsan, isang malupit siyang Panginoon, isang mapagparusang Diyos, kilalanin mo siyang mas malalim sapagkat sa kabila noon, siya ay Diyos ng katuwiran, siya ay Diyos ng katarungan. Ang Diyos din ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay Diyos ng habag. Ang Diyos ay Diyos ng biyaya. He is a gentle. He is not harsh. He is a meek. He is humble master. If you will only know Him and faithfully follow His teachings and example, so we can be at rest every day. Napakasimple po ng ating pag-aaral ngayon. Pagod ka na ba sa kasalanan? Ang sabi ng Panginoon, come unto me. All ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Mga estudyante, pagod na ba kayong mag-aral? Take a break. Come to the Lord Jesus Christ. Bitawan mo yung notebook mo. Bitawan mo yung ballpen mo. Isama mo sa everyday schedule mo yung magpahinga ka sa Panginoon. Kung minsan mga estudyante, di ba? Kaya pag kinausap mo yung mga estudyante, usapin. Pagod na sa pag-aaral. Kaya kung minsan dinadala nila kahit sa spiritual life nila. Hindi na makapasok yung spiritual na mga bagay sa isip nila sapagkat sa kakaaral. Yung master nila, yung nakapamatok sa kanila, yung academics. Hindi ba? Maraming sila, pray for my exam. Sa susunod na prayer meeting, pray for my academics. Sa susunod, pray for puro school. Yung pamatok nakakabit sa kanila at pagod na pagod sila. Ang sikreto diyan, ang sabi ng ating Panginoon, I will give you rest.
Ibig sabihin, yung paglapit sa Panginoon, gawin ninyong everyday. Magbigay kayo ng panahon na magpahinga sa Panginoon. Pagod ka na ba sa kasalanan mo? Wala kang dapat gawin kundi humingi ng tawad sa Panginoon. Sabihin mo, pagod na po ako sa kasalanan. Nakakapagod kaya ang kasalanan? Hindi pa ba kayo pagod sa kasalanan, mga kapatid? Nakakaubos ng lakas yan. Nakakaubos din ng kapangyarihan. Nakakaubos din ng pagkakataon na tayo magkaroon ng intimate relationship with the Lord Jesus Christ. Sapagkat yung kasalanan, yan ang pamatok na nakakapagod. Wala kang dapat gawin. Bitawan mo yung kasalanan mo. Lord, take this yoke upon me. Take it off from me. At bibigyan ka ng kapahingahan sa Panginoon. Pagod ka sa sakit mo. Nakakapagod yung gamot. Kayo mga may maintenance. Nakakapagod kaya yun. Tatay, may maintenance ka? Di ba nakakapagod yan? Kung pwede lang, di ba? Lunukin mo na yung pang isang buwan mo tama? Parang gayon ay wala ka nang iniisip, wala ka na, nakakapagod yun. Ako nasubukan mo mag-maintenance, hanggang ngayon nag-member ng maintenance, kuminsan parang nagtitingin na lang kami ng, inumin ba kita o ano? Kakapagod, di ba? Tapos pagka hindi mo pa, nakahiga ka ng gano'n, tapos naalala mo na hindi ka pala, babangon ka pang gano'n, bababa ka pang gano'n, tapos nakakapagod. Pagod ka na ba sa marriage life mo? Kung pwede lang magsulian, tama. Alam mo, ipagkaloob mo sa Panginoon yung marriage na yan. Pagka pinagkaloob mo, pagka si Jesus ang master ng marriage na yan, hindi nakakapagod ang marriage, kundi nakaka-enjoy ang buhay mag-asawa. Nag-asawa ka hindi para hiwalayan yan. Nag-asawa ka para samahan mo yan for the rest of your life. Till death do us part. Amen? Tas nga lahat ng mga asawa to. Dito, mag-asawa. Christine, pagod ka na sa asawa? Hindi naman. Praise the Lord. Amen? Abby, pagod ka na kay Jeff? Hindi naman. Huwag kayo magkunwari, ha? Pagod na kayo? Ate Vilma, pagod ka na sa mga anak mo? Pamisa-misan? Magpahinga ka sa Panginoon. Amen? Si Jesus lamang talaga ang magbibigay ng kapahingaan sa atin. Wala akong masyadong mensahe sa inyo, mga kapatid. I think that's enough for us to be reminded na napapagod tayo sa namang area. Pero meron tayong kapahingaan, and that rest is available in the Lord Jesus Christ. Siya lamang ang makapagsasatisfy ng mga kaluluwa natin. Pagod na rin ako So gusto ko magpahinga sa Panginoon. Huwag sa langit, mga kapatid. Huwag muna sa langit. Kundi pwede tayong magpahinga habang nandito tayo. Kantahin nga natin yung Come unto me, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Amen? Kantang yun, Come unto me, and I will give you rest. Pagkatapos kakantahin mamaya natin, As the deer panted by the waters, and then we will pray. Alright? Sige po. Okay. Come unto me, and I will give you rest. Alright. Tumayo tayong lahat. Awitin natin, Hear the blessed Savior, calling the oppressed, O ye heavy laden, come to me and rest. Ready? Hear the blessed Savior, calling the oppressed. Come on. O ye heavy laden, come to me and rest. I'm no longer tarry, I your load will bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me. Take my yoke upon
Hubarin mo yan. At ang pasalin mo yung pangalan ni Jesus sapagkat magaan lang. As the deer panted by the water. Alright, continue to worship the Lord. Amen. He is the only satisfaction that we need this morning. Ready? As the deer panted for the water, so my soul longeth after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. You alone make my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. You alone make my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. I want you more than gold or silver. Only you can satisfy. Amen. You alone, rest giver, joy giver. My eyes. You alone are my strength, my shield. You alone make my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship. Yung po tayo, let's continue to worship the Lord. Pagod ka ba? Nararamdaman mo na hindi mo na kaya. There's a cure for restlessness. Restless yung mind mo. You don't know what you're actually doing. Paurong-sulong ka. Hindi mo alam. You're confused. Magpahinga sa dali sa Panginoon. And He will give you light. He will give you a clear mind. Hindi mo kaya yung kasalanan mo, hindi mo ma-overcome. Lumapit ka sa Panginoon. Bibigyan ka ng kapahingahan. How about it, my friend? Would you rest in the arms of Jesus this morning? Come unto me. Sabi niya, qualified ka kung pagod ka na. Pagod ka sa buhay nito, pagod ka sa trabaho.
satisfaction mo kung saan saan. Hinahanap mo yung satisfaction mo sa pera, hindi mo nakita. Hinahanap mo yung satisfaction mo sa bisyo, hindi mo nakita. Pagod ka na ginagawa mo para ma-aprobahan ka ng ibang tao. You're seeking men's approval. Kasi baka you're missing out. Tinitigman ka ng bagay sapagkat ayaw kang magpahuli. Pero who cares? Diba? It doesn't matter. Kung mahuli ka, kung nauuna ka naman sa Panginoon, would you come to the Lord Jesus Christ? Sabi mga bisita, are you tired of your religion? Jesus Christ says, come unto me. Pagod ka sa religion mo, and I will give you rest. Hindi kailangan sumunod sa mga ganitong mga bagay sapagkat yan ang hinihingi ng religion mo sa iyo. Si Jesus Christ, siya yung magbibigay. He is the living water. Ang sabi ng ating Panginoon, kayo mga nauuhaw, lumapit kayo sa akin. Sino man ang iinom sa akin ay hindi na muling mauuhaw. Amen. Sino man ang nagugutom, lumapit kayo sa akin. Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang living bread of life. If you take me, you will never be hungry anymore. That says, see, Jesus Christ, He claims to be the only person you need in this life. The only person that will not disappoint you. The only person that will not leave you or forsake you. Iniwan ka na kung sino-sino, iniwan ka ng mahal mo sa buhay, iniwan ka ng mga kaibigan, iniwan ka ng boyfriend mo, iniwan ka ng girlfriend. The only person that will never leave you or forsake you is the Lord Jesus Christ. Why don't you come to Him this morning? Amen. May kapahingaan sa Panginoon. Panginoon, ngayong umaga, thank you for inviting us. Thank you for that invitation of coming to you. Lord, we came to you the first time when we got saved. Thank you for eternal life. Totoo, Panginoon, nakapagpahinga kami sa kakahanap ng tunay na religion when we found you. Or when you found us. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang katuparan ng lahat ng aming pong hinahangad. Panginoon, patawad mo kung minsan itinatabi ka namin, naghahanap kami ng aming pong mga satisfaction o mga bagay. For people to approve of us. For people to be impressed with our life. For people to admire us. Lord, hindi mo dapat namin hinahanap ang ganun kundi ang hinahanap po namin ang approval po para may kapahingahan. Nakakapagod po pagka we seek approval of this world. Salamat, Panginoon Diyos, sa invitation mo po. Sa pangako mo, I will give you rest. Salamat po, ang iyong pamato ay magaan. Ang iyong pamato, Panginoon Diyos, ay hindi mabigat. Ang iyong mga commandments, hindi mabigat. Ang iyong salita, Panginoon Diyos, ay punong-puno ng kagalakan. Punong-puno ng katuwaan ng iyong mga salita. Hindi po pabigat ang iyong mga salita, kundi ito'y para maging maayos po kami mga po. Thank you for fixing our lives. Panginoon, tulungan mo po ang bawat nakaluhod sa iyo ngayong umagang ito. Tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo yung mga tatay. Kung minsan pagod na sila sa pangunguna sa kanilang mga tahanan. Tulungan mo po yung mga housewives. Pagod na sila sa kakatrabaho sa loob ng kanilang tahanan. Tulungan mo rin yung mga estudyante po namin. Pagod na sila sa kakaaral, Panginoon. Maaprubahan na sila para mahabol lamang na yung mga grades nila. Makahabol lamang para makapasa sila. Panginoon Diyos, turuan mo po sila magpahinga sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang kapahinga. Tulungan mo po, Panginoon Diyos, yung nasa corporate world. Makikipaglaban sila, Panginoon. It's a competition out there. Kailangan ma-meet nila yung mga quota nila. Kailangan ma-meet nila yung mga deadlines. Lord, nakakapagod yung gano'n. So Lord, help. Help them. Tulungan mo kami, Panginoon. Salamat po sa invitation. And here we are. We are coming to you. Sapagkat gusto po namin ng kapahingahan. Gusto namin ng satisfaction. Maraming salamat po. Pagpalaan mo kami lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpak na natin yung ating mga